Hello everyone! Welcome back sa ating self-healing series. At today ay didiscuss ko sa inyo kung paano kami namimili ng mga products na aming kinakain. Normally, kapag namimili tayo ng mga products sa grocery, ang tinitingnan nating label is yung nutritional value. Tama ba? So, tinitingnan natin doon kung gaano kataas yung sugar, kung gaano yung trans fat, yung calories, so on. However, kukonti sa atin ang, aaminin ko before, hindi rin naman ako basta-basta tumitingin doon sa ingredients. Okay, so halimbawa, tinapay. Kung ano yung nakasanayan na naming brand before ng tinapay, syempre yun ang kukunin ko. Normally, ito yung brand ng tinapay na masarap kainin, malambot, at hindi basta-basta inaamag or naluluma. Sa gatas naman dati ng aming mga anak, syempre yung powdered milk na sikat na sikat, and punong-puno daw ito ng vitamins and minerals para tumibay ang katawan ng bata. So, yung mga yan. And magbibigay ako ng example, kagaya nito. Etong unang tinapay na to, ayan, ang ingredients niyan ay flour, improver, salt, sugar, shortening, water, at yeast. Yan. At itong pangalawang bread na ipapakita ko, ito yung mga ingredients niyan. Bukod sa flour, improver, salt, sugar, shortening, water, yeast na meron dun sa first bread, meron din siyang additional na whey powder, skimmed milk powder, dextrose, pure vegetable shortening, may contain palm or coconut oil. Meron din itong calcium propionate to retain the freshness daw, at thiamine and folic acid. Between the two breads, yung first and second, normally we will get the second bread. Kasi ito yung kilalang bread. Ito yung commercialized bread. Yung first bread na pinakita ko, hindi yan masyadong kilala. Okay? But, if you're going to look at the ingredients, mas marami, di ba, yung sa bread 2. And, karamihan doon, hindi natin na madaling mabasa, hindi madaling mabigkas. And we don't even know what calcium propionate is. Well, ako, I'm not sure about you, pero ako, I don't even know what that is. Unless, syempre, isa-search natin sa Google, diba? Or isa-search natin somewhere para malaman kung ano yun. Pero ang nakasulat doon is to retain freshness. In other words, ito ay pwedeng preservative, diba? While yung thiamine, pwede natin ito makuha sa fish, sa whole grains na mga pagkain. Folic acid, we can get that from leafy greens na vegetables or peas. Pwede natin makuha yan. Okay. Example number 2, meron ako ditong patis. Karamihan sa atin nasanay tayo sa sausawan or kapag pinapangluto, masarap ipanluto yan. Kasama sa, halimbawa kami nakasanayan namin kapag giginis ang munggo, maglalagay din kami ng konting patis. Kasi iba yung flavor na nabibigay nun di ba? So, patis number 1, I have here ingredients: fish extract from anchovy, salt, and sugar. So, basically, 1, 2, 3 ingredients. Patis number 2, bukod dun sa fish extract, salt, and sugar, meron din itong water, which is okay lang naman siguro. Meron itong sodium benzoate. Hindi ko alam yon, pero pwede kong i-google yon. Meron itong monosodium glutamate, which is MSG. Meron itong sodium metabisulfite. Meron din itong flavor enhancer and caramel color. So, dito sa example natin ng fish sauce, normally yung kinukuha natin is yung fish sauce number 2.
Yung fish sauce number 1 is, although I'm not sure kung kilala nyo siyang brand, pero ako kasi, namimili na ako ng produkto sa grocery and I was trying to check the ingredients. Yung tatlong ingredients lang na patis, kumbaga hindi ko siya masyadong kilalang brand. Pero before, yung pangalawang brand, laging binibili namin. Meron din ako ditong example ng butter. Ito yung butter number 1. Yan. Post nyo na lang ha kung gusto nyo makita yung ingredients. Versus butter number 2. Ayan. Kita nyo yan. Dami, diba? I would also like to include this. Meron tayong kilalang brand dito ng milk. Fresh milk ito ha. Ang kanyang ingredients ay water, milk powder, whole milk, skim milk, buttermilk, milk fat, microcrystalline cellulose, which is E460, food stabilizer, monoglycerides, E471, emulsifier, carrageenan, E407, food stabilizer, carboxymethyl cellulose, E466, food stabilizer. Medyo ang hirap na ng bigasin at napakarami. And this is just fresh milk. Okay? And ito, papakita ko sa inyo, ito yung sinasabi kong powdered milk na pinapagtibay daw ang katawan at kalusugan ng ating mga anak. Pero kung titignan natin, hindi natin alam yung mga ingredients na yan. Karamihan, ha? Unless, sabi ko nga, i-research nyo. Sino yung talagang nagre-research na kapag nasa grocery ka, titignan mo yung ingredients, i-research mo ba talaga sa Google or sa ibang search engine kung ano man yung ingredients na yon, 'di ba? So, the bottom line here is isa sa mga natutunan ko, if you're choosing the product, make sure that yung ingredients niya, the less ingredients, the better. And once na meron ka ng mga hindi ma-recognize or mahirap basahin, mahirap ibigkas na mga ingredients dyan, or kung meron ka ng mga kagaya ng mga E460, yung mga numbers na lang, bitawan nyo na po yun. Okay? Those ingredients ay hindi makakatulong sa health or sa well-being natin. The more natural ingredients, the better. And of course, the less, the better. So, kung milk yan, dapat, ang ingredients lang niya ay milk. Wala na dapat iba. Ayun lamang ano for today, and I hope na nakatulong itong video na to sa inyo para makapamili kayo ng mga products na kinakain nyo or binibili nyo para sa inyong pamilya. And kung nagustuhan nyo ang video na to, please give this a thumbs up and kindly share sa inyong families and friends. And kung di ka pa subscriber ng channel to, subscribe now at hit that notification bell para manonotify ka whenever I upload new videos. Okay? At until my next one, bye!